Guys, may nag-comment sa YouTube channel natin kahapon, si Kaaro Shaolin 23. Sabi niya, Idol, kumusta? 525 DSX mo, kumusta? Baka pwede mo naman request or baka pwede naman po request long-term review. Dream bike ko po kasi and plan ko bumili soon. Sana makabili ka na soon, Kaaro. Shaolin 23. Appreciate the comment. So, yan ang pag-uusapan natin today in this episode. Quick update guys at mga kaaro. Si DS X5 525 natin, nabenta na yun about 2 months ago. Or 3 months? Yeah, 3 months ago. Okay. Naipost ko siya ng 1 buwan yata. Mabilis siyang nabenta. In fact, nasa bandang Mindanao na ngayon. Pinuntahan ka agad ng kaaro natin. Super happy yung bumili. In fact, nung binenta natin, odometer was around 8,700 yata. So batang-bata pa yung motor. So tuwan-tuwa lalo na. Never heard of any problem from the guy after nating ma-turn over yung motor sa kanya. I mean, I'm not even surprised. Kasi nga, maayos yung motor eh. In fact, performance basta napakaganda. I mean, the condition is alam niyo naman ako, well kept, well maintained na klase ng motor. Swerte talaga ng bumili. As in swerte, tuwan-tuwa siya. Yung itsura ng motor hindi napapabayaan, laging nasi-ceramic or na-ceramic coating natin yon. And also maintained by our own product, ceramic Protect or Ultra Gloss Ceramic Protect ng KAMD. It's a spray coating. Gamit kayo nito kung gusto nyong magmukhang bago lagi. Pang-maintain to sa ceramic coated na motor at sasakyan. Okay, na-spray lang, napakadaling gamitin gamit ang microfiber towel. 459 pesos guys at mga kaaro. Order na kayo sa Shopee natin. Link is in the description of the video. I even created the video earlier kung paano gamitin to, things that you should know about this product. Check nyo sa previous video natin or sa link ng video natin dito sa YouTube, itong video na to. But yeah, no problem with it. FYI lang, ang tanging naging, I would say, the most or the not even major yun ang pinaka if so, na naging problema natin sa kanya was about the radiator. Nung nasa Bataan kami noon, punta kami ng Global X. Nakita ko may konting tagas yung radiator or metal sick sa sapatos ko nakita ko Yun, good thing nakita natin metal sick yung sapatos natin dahil gamit natin yung may kulay na coolant. Pink yun So kitang-kita sa sapatos natin na itim nun. And nung makita ko yun kahit konting-konti lang, tinignan ko rin yung radiator hindi masyadong nagtapon in fact. Ang ginawa ko kaagad ay sinabihan ko ang Vogue Philippines sa Caloocan and ni-replace naman kaagad nila. So pagbalik na Manila, ni-replace kaagad. Kudos kay Vogue lagi pagdating sa pag-handle ng mga ganong klaseng situations. So that's what I actually love about them. Wala akong ginastos, it's a replacement. Within warranty pa naman So as long as within warranty, as long as hindi mo, kumbaga, inabuso yung motor din. Of course, they do some investigation. Kind of. So yun, take note of that. But for everything, tires, brakes, isa pang gustong-gusto ko sa kanya syempre sa maintenance, napakamura ng motor ng Vogue. Yun ang maganda, isa sa magandang part ng pagmumotor ng mga China bikes. And if you will be going for China bike dahil nagtitipid tayo, I always suggest, not only because we are partnered at some point ni Vogue, pero believe na ako sa brand na to, matibay, mura ang maintenance. So yan, these are the reasons why I like and I love Vogue motorcycles, and abangan nyo mamaya may pag-usapan tayong konti. I'm so happy with it. I was so happy with it and the new owner actually loves it. So, share ko lang yung mga ilang reason bakit natin ito binenta. With my new job right now with Ayala Land as International Sales Regional Manager. So, I will go to different countries, including of course Asia, US, Oceania, so that's Australia and New Zealand. Hopefully very very soon may ma-meet tayo outside of the Philippines. Busy tayo. So, I was building a team and hirap akong pagsabayin yung ginagawa natin pagmumotor and syempre building the team. Ako kasi pagka nagpo-focus sa isang bagay, focus lang. So, because of that, I need to really set aside other things na ginagawa ko that are, I would say, medyo less important do sa gagawin ko talaga or sa priority ko at that point, which is yung trabaho ko. So,
because of that, yung motor natin hindi nagagamit for quite a while. Actually, parang nagmotor ako March pa yata, and then since 2 months ago, that was like August nung pinakawalan natin yung motor. So medyo matagal, okay, napakadalang kong magmotor. So that is when I decided na okay, yeah, let go ko muna yung motor, and we'll go for another. Yun yung mga nasa isip ko noon. So that is actually the main reason why bakit ko siya kasi hindi ko nagagamit nasa garahe lang. Nangihinayang ko sa kanya. So gusto ko pakinabangan siya ng iba. So that made me Tsaka syempre, kumukuha rin siya ng space sa garahe. So it's basically practicality din kasi syempre nagluluma yung motor. Baka may mangyari sa kanya pag hindi mo ginagamit kasi isang bagay, lalong-lalo na ang motor, baka magka-problema lang. But I always have that plan na syempre, magpalit at magmotor pa rin, and in the next couple of days, baka magmotor ulit tayo. Kasi na-miss ko din Okay? Right now, puro tayo naka 4 wheels. Ibabalik ko lang ng konti storya. So, what I love about the DSX 525 natin, syempre, yung power, yung feel ng power, para lang may review para kay Shaolin. Power to weight ratio, basically yung power. I mean, sobrang enough ng power para sa akin. Malakas na siya. Hindi ko alam kung gano'n ako bigat, but I stand 5'4", tapos may konting muscle naman tayo. Walang problema sa akin ng weight niya. Okay. Comfort and riding position, walang question dyan, kasi alam naman natin na ang ganyang klase ng motor, madali lang siyang dalhin, or lalo pag long ride, masarap dalhin in fact. Tapos, syempre yung pogi factor. Alam nyo, sa pagmumotor naman, syempre lagi natin iniisip, anong magiging itsura ko pagka dala-dala ko yung motor? Anong forma ko? Alam mo yung motor mo masarap tignan, lalo pagka from malayo or even pag malapit. Kung mahilig ka sa motor, alam mo yan Talagang tinitignan mo yan. Ini-imagine mo anong dating mo pagkadala mo yung isang motor. And ito syempre, yung hindi po pwedeng mawala sa motor na pipiliin natin susunod. Next is strong value for money. Dito, guys, 380,000 for that motorcycle na tumatakbo ng 185 km per hour, na matipid 27-25 km per liter. I don't know with you, pero sa akin talagang it's really bang for the buck. Sabi nga, mura na, tapos malakas pa performance. Ano pa hanapin natin? Fuel economy, like I said, yes, nasa mga ganun. So depende na rin sa'yo. So honestly, sobrang sulit siya. Kaya rin mabilis nakuha nung naipost ko to. Si Kaaro natin. In fact, nakakatuwa, kilala pala ako ng asawa niya. So pinakita, and him pala. So nung ma-meet niya ako dito, pinakita or nakita niya ako, and then di rin makapaniwala yung Kaaro natin. Okay? Ano papalit natin sa DSX 525? Syempre hindi ako tatagal ng walang motor. I mean, in fact, right now nangangati na ang silinyador natin. Nung isang araw nakita ko yung helmet natin, and nag-isip na ako anong mga susunod nating actions. I've been thinking about couple of options. Sa mga susunod na araw, pupunta tayo ng Triumph. Titingin tayo ng mga ilang motor doon. Let's see. Nagigigil na ako. Pero syempre, hindi nawawala sa listahan natin ng Vogue motorcycles because we love the brand already. Sabi ko nga. Problema lang kasi sa Triumph, syempre, known brand, British or UK brand, mahal mga parts, mahal din ang maintenance niyan. Sa China, sa Vogue, alam na natin, no question at all, tipid ang maintenance. In fact, naalala ko, pag nagpapaano tayo, mga 1,000 lang mahigit. Pag nagpapa-maintenance tayo, PMS, hanggang 2,000. I mean, condition na motor mo, tapos mga friendly pa, mga mekaniko nila, at syempre, mga managers nila, Boss Bobby, Boss Art, yan, mga magagaling yan. We'll see, okay? Pagdating naman sa motor ng Vogue, madaming tayong mga po pwede maging option na ngayon, lalong-lalo na. Of course, we still have the 525 variants or mga models nila. Yung platform na yan, kumbaga, that kind of engine is already proven, magaling, maganda. Pero I'm at this point na dapat mas mataas na CC, kung ako tatanungin. Nung nagpunta tayo ng China, na try natin ang 500 or RR500S sport bike na 4-cylinder, ang ganda rin nun. Power-wise, okay na siya. Medyo mabibitin siguro ako pag medyo pang matagalan. I can already anticipate that. Tapos yung size ng motor, medyo naliliitan ako. So if I'm gonna go for a sport bike, I would probably go for the RR600 or 660S.
Ganda ng forma, malaki, brusco ang dating. Para sa akin, okay na yon. They'll have it in 3 colors. I believe dito sa Pilipinas may puti na, may pula na, tapos blue wala pa. So 3 kulay yan. Pero yan siguro, I'll put it in number 1. Pangalawa would be, since nag-adventure na tayo dati, I'm not gonna go for the 625 na CU siguro kasi kamukha lang siya ng 525 eh. I would probably go for the CU 625 guys. Ang ganda rin nun, nung matry ko yun, iba yung power. Ang galing. So siguro ang nakikita ko ngayon, yung dalawang, actually yung pangatlo pala, yung ang tag dito, yung isa, yung 800 na DSX. Ang ganda rin nun. For some reason, I love it. Powerful. Siyempre, 800cc yun eh. But I don't know. Siguro papahinga muna ako sa adventure. I mean, I can always have that. I can always try that with Voge's help kung meron silang model unit. But I'll probably go for or I'll think about those two, the 660 RR660S at yung CU na 625 kasi hindi naman ako nagkaroon ng CU. Naked, I don't know, unless may 625 na CU siguro, which most probably nasa platform pa rin ng 500 or 525 yun eh. I mean, in terms of itsura eh. So, I'm looking for something na bigger, mas meaty, mas powerful. So, that's why, these two na naisip ko siguro. But anyway, babalik ko lang ng konti. Kung ikaw kaarang Shaolin, 23 nag-iisip talaga ng 525 DSX, okay yon. Hindi na ako mapapahiyas kung i-recommend ko sa iyo yon. Magandang motor, 380,000. Okay na siya. Sulit na. Solid ang performance. And so yun, if you have any question, feel free. Message ka lang sa Facebook page ni Voge. They'll be happy to assist you with that. Anyway, that's it guys at mga kaaro. That is for this answer to the question ni Shaolin. Thank you so much for watching. Alam niyo na yung mga susunod na panonoodin natin, yung mga pwedeng mangyari in the next couple of days. So thank you again for watching and ride safe, drive safe all the time. Till next time guys at mga kaaro. Bye for now.